Good morning po to all our guests, our dear principal, konsyalang nila, my parents and my husband sa family ko po, dedicated teachers, proud parents, and most importantly, the outstanding elementary students. Good morning po. What an honor to stand before you today on this special day. Isang karangalan ang pagkakataong ito na makasama kayo at ipagdiwang ang inyong tagumpay at pag-unlad. And as I look to your bright faces, I see not just children but dreamers. Mga batang puno ng pangarap at nagnanasa na magkaroon ng magandang hinaharap. Bigyan niyo ng malakas na palakpakan ng inyong mga sarili. You earned this recognition because of your dedication and perseverance. Lahat ng karangalang matatanggap nyo ngayon ay bunga ng inyong simpleng desisyon to persevere and to give out your best. Ang karangalan nyo ay karangalan din ng inyong mga magulang. Hayaan nyo po na ibahagi ko sa inyo ang aking mga naging karanasan nung ako ay nag-aaral pa lamang. Ang aking pong mga ibabahagi ay tungkol sa tiyaga at sakripisyo ko nung ako ay nag-aaral pa lamang. Sa kagustuhan ko po na makatapos, nagtiyaga po ako maglakad araw-araw, kaya madaling araw pa lamang po noon ay gumagayak na kaming magkakapatid para hindi kami mali. May mga time pa po na maghahatid pa kami ng gatas ng kalabaw sa Amoroso. May kalabaw po kasi ang tatay ko noon na ginagatasan. Kailangan namin dalhin muna yon para may bawang kami. Ang nanay at tatay ko po ay masipag magtanim ng gulay noon para di pagkukunan ng aming pambaon. Pag weekend po, naglalako kami nanay ng gulay. Pag naman po kaunti lang, ako lang ang mag-isa ang naglalako. Hanggang mag-high school at college po, nagtatanim at nagsasaka pa din ang mga magulang ko. Pagka-graduate ko po ng high school, ako ay nahinto ng pag-aaral sapagkat college na din po ang aking kuya. At di kami kayang pagsabayin pag-aralin dahil nga po maliit lamang ang kumikita sa paggugulay noon. Isang taon po ako nahinto. Ginamit ko po ang pagkakataon na yon para tulungan si nanay sa bahay. Bukod po sa paggugulay, si nanay po ay nananahiti ng pot holder noon. Kaya tinutulungan ko din siya manatili. Kung minsan naman po ay nagbabantay po ako sa tindahan ng lola ko. Pagkatapos po ng isang taon, ako ay nabigyan ng pagkakataon na mag-aral sa isang kolehiyo sa San Ildefonso, Bulacan bilang isang scholar. Noong una po akala ko hindi ako tatagal doon dahil wala pong uwian at bawal ang cellphone. Makakauwi lang po kami kapag Christmas at summer vacation. Pinupuntahan lamang din po ako ng nanay tuwing ika-2 linggo para magdala ng mga pansariling gamit at allowance. Ang allowance ko po noon ay 300 lang sa 2 linggo dahil libre naman ang pagkain at tirahan namin doon. Nakatapos po ako ng 2 taon sa kursong Information and Communication Technology, major in Programming. Malaki po ang pasalamat ko sa school na yun dahil sila din po ang naghanap sa amin ng trabaho. Ang paaralan din kong iyon ang naging training ground ko para mamuhay ng malayo sa pamilya at maging independent. Bago po ako gumraduate ay may trabaho na ako sa Manila. Yun po ang unang trabaho at umabot ako ng mahigit 6 na taon sa trabaho iyon. Kahit po di kalakihan ng sahod, ay matyaga po ako nagtrabaho doon upang makatulong din sa aking mga magulang at nakababatang kapatid na nag-aaral pa noon. Ako po ay nagtrabaho din bilang chat support customer service. Medyo mahirap na trabaho at paiba-iba ang oras ng pasok, kaya 4 na buwan lang ako doon. At ang huli at kasalukuyan ko pong trabaho, ang masasabi kong pinakagusto at nag-e-enjoy ako, dahil bukod sa maayos ang sahod ay mababait pa ang aking boss at ang turing sa akin ay pamilya na. Ako ay nakarating sa ibang bansa dahil sa boss ko na nakuha ko ang tiwala dahil sa magandang performance at loyalty sa trabaho. Ngayon po ay magsisyam na taon na ako sa aking trabaho.
Nagsimula bilang export customer service at ngayon ay export cost operations manager na. Ang lahat po ng tagumpay na inaabot ko ay dahil sa pagsisikap at pagsisaga. Ako po ay nagpapasalamat sa mga magulang ko na masipag at matyagang itinubuyod kaming magkakapatid para makapag-aral. Salamat sa kanilang walang hanggang pag-aaruga at paggabay. Sa ngayon, kaming apat na magkakapatid ay nakatapos na at may sarili ng trabaho. Kaya unti-unti sa pagtutulungan ng aking mga kapatid, nakakapag-enjoy at nakakapagbakasyon na sa magagandang lugar ang aming magulang. Sana ay patuloy pa silang bigyan ng mahabang buhay upang makasama namin at mabigyan ng magandang buhay pa at masuklian pa lahat ng hirap nila para sa amin. Salamat din sa aking mga kapatid na laging handang tumulong sa oras ng pangailangan. Salamat din sa mabait kong asawa na laging nagpapalakas ng aking loob at nakasuporta sa akin sa lahat ng oras. Kahit ako po ay may sarili ng pamilya at may maayos na trabaho, ako ay patuloy pa rin nangangarap kasama ng aking asawa. Salamat din sa aking mga naging guro, sa inyong mga turo at pangaral nung ako ay nag-aaral. Kayo ang naging aming pangalawang magulang at pundasyon ng aking magandang kinabukasan. At higit sa lahat, salamat sa poong may kapal sa kalakasan at biyayang patuloy niyang ipinagkakaloob. All of this become possible because of you. At sa pagtatapos po ng aking speech, gusto kong ibahagi sa inyo ang tatlong powerful promises na pinanghawakan ko. Una, dream big. Ano ang una kong promises? Dream big. Alam kong sa murang edad nyo ay hindi pa kayo sigurado at kung ano ang tatahakin nyong landas. Pero gusto kong tandaan nyo, huwag kayong matakot mangarap ng mataas. Kung may pagkakamali, bumangon at sumubok muli. Dahil naniniwala ako, ang mga pangarap nyo ang magsisilbing tanglaw nyo sa maunlad ninyong kinabukasan. Pangalawa, work hard. Ano ang pangalawa? Work hard, magsumikap at magtiyaga. Tandaan nyo na ang rekognisyong ito ay bahagi pa lamang ng inyong pagsisimula. Marami pa at malayo pa ang inyong tatahakin at kailangan baon nyo ang pagsisikap at pagtitiyaga na itinuturo sa ating ng mga guro at mga magulang. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa magic. Bagkus ito ay magic ng araw-araw nating effort at pagtitiyaga. May mga pagkakataong mahirap pero huwag kayong susuko at magpatuloy lamang. Pangatlo at huli, be kind always in all ways. Ano ang pangatlo? Be kind always in all ways. Palaging piliin na maging mabuti, maging mabuting tao higit sa pagiging matalino. Tandaan nyo, ang tunay niyong lakas ay wala sa medalya at tropeyo. Ito ay nasa inyong mga puso. Once again, dream big, work hard, and be kind always in all ways. Muli, maligayang pagbati sa inyo. Maraming salamat po.